Ayan, sumugot tayo ng katanungan mula sa isang Facebook group mula kay Mr. Marlon Simene. Sabi niya, need help. Any suggestion? The Huawei XVR or DVR function naman yung mga camera pero hindi nagre-record. Ano kaya ang sira? Hard disk kaya? Pero nagba-vibrate naman. Salamat sa tutugon. So, kung ganito yung mga experience nyo sa inyong CCTV, okay? So wala siyang record, gumagana ang mga camera, nagpa-function ang mga camera, pero walang record. Ang lahat lahat ng camera walang record. Okay? So, ang katanungan niya, hard disk nga ba ang sira? So, i-check natin. First, mag-login kayo sa inyong DVR. Ganito gagawin nyo. Login kayo sa main menu, syempre mag-input kayo ng password. Tapos, diretso kayo dito sa storage. Ito ay para ma-check natin kung ano yung status ng hard disk. Tapos, double-click nyo yung storage. Tapos, HDD. Ayan. Pag-click nyo ng storage, HDD manage dito. Ito yung pipindutin nyo. Ito yung lalabas. Okay? So, kung may problema ang iyong hard disk, lalabas yan kaagad dyan. Error. Okay. So, once na error ang lumabas, check mo to. Ito, enable mo to. Yan. Tapos, click mo ang refresh. Tapos, apply, save. Okay. So, kung pag magre-restart kasi yan yung DVR niyo magre-restart. Kung pagbalik niya is error pa din, click mo tong box na to, enable mo siya tapos i-format. Pero bago ka mag-format, i-inform mo si kliyente mo na, sir, kailangan natin mag-format to check kung magiging normal ba ang iyong hard disk kasi error nang nakalagay. So, click mo yung apply tapos save. Okay? Pero i-inform mo siya na mabubura yung kanyang mga files ha. Sir, mabubura yung mga files mo, mawawala yung mga record niyan. So, since hindi na rin naman na mabasa kasi nag-error na si hard disk, so, kailangan mo talagang gawin yon. Wala kang ibang option. Okay. Paano naman kung nakalagay dyan normal? Okay. Nakalagay dyan normal. So, kung nakalagay normal lang yung hard disk, so ibig sabihin walang problema sa yung hard disk. So, ang gagawin mo naman ngayon is mag-check sa yung camera. Okay. Check mo ang iyong camera. Settings ng iyong camera. Punta ka ulit sa main menu. Storage. Ito. Tapos, dito ka sa schedule. Check mo dito sa schedule. Baka naka-disable ang mga na to, yung mga box na to. Kung yan ay naka-disable, hindi naka-check yung regular, yung MD, yung motion detect. Kung hindi naka-check yung dalawang yan, hindi talaga magre-record ang iyong camera sa kung saang channel man yan. Halimbawa, channel 1. Tapos, naka-disable yung regular. Naka-disable din ang motion detection. Wala talaga siyang magiging record. So, dapat naka-regular yan. Para tuloy-tuloy ang record 24/7. So, kung sakali naman na yan ay nakaset sa motion detection, baka kasi yung camera nyo ay nandun nakalagay sa isang area na walang may dumadaan na tao or walang may nadidetect na movement. Ang purpose kasi ng motion detection is para ang masisave niya lang, magsisave lang siya ng files once na may madetect siyang motion. Once na wala siyang madetect na motion, hindi siya magsisave ng files. Maaaring, hindi kasi sinabi ni sir kung nasaan yung location ng kanyang camera. So kung sakaling yan man ay nasa isang area, so let's say kagaya nito. So sa area na to, kanto. Okay, kantuhan yan. Walang may gumagalaw dyan unless na lang may pupunta dyan, mag-iikot or may kukunin na gamit. So dyan lang may dumadaan dyan. Dyan lang yung time na may madidetect si camera. Okay, so sa kanya lang i-record. So kung sakali man na lahat yan, halimbawa nakalagay dito, lahat nakalagay, naka-regular naman lahat. Lahat naman naka-regular, yung channel 1, yung 2, basta lahat itong channel na to, kung lahat naman yan naka-regular, tapos wala pa rin siyang record, tapos sabi mo nga nagba-vibrate ang iyong hard disk, pag kinapa mo yung DVR is naramdam mo na nagba-vibrate siya, pakinggan mo ng konti, parang may parang may buzzer na napakahina na parang sumisipol. So, ang gagawin mo dyan, tanggalin mo yung power supply mo. Check mo yung power supply ng iyong DVR. Yung DVR mismo hindi power supply ng camera. Yung power supply ng DVR, tanggalin mo, tapos tingnan mo yung kanyang
specs, then palitan mo. Okay. So, kailangan kaparehas na specs ang ipapalit mo. Yung ampere niya, yung volt niya, kailangan magkaparehas. Okay? Or kung may mabibilhan ka dun sa brand, halimbawa, let's say, Dahua ang iyong DVR, mas maganda kung dun ka sa bentahan mismo ng Dahua na DVR. Pero si Dahua naman, may mga binibenta naman ng mga hard disk na parang, hard disk, sorry. May binibenta siya mga power supply na yung ginagamit na pang centralized na or pang kalahatan na power supply na sabihin mo lang kung ano ang ampere, ilang ampere yan, ilang volts. So, meron silang ganyan yung mga supplier ni Dahua. Ayan, so yes, hanggang dun lang siguro. Sana naman nabigyan ko ng kasagutan yung katanungan mo, sir. So, kung may katanungan po kayo, iiwan kayo ng comment sa baba. Click niyo po yung follow, yung subscribe, notification bell, kasi baka sa susunod na upload ko, yun na yung kasagutan ng katanungan nyo. Okay? So, ayan, hanggang doon lang. Sana may natutunan kayo. Maaari kayo magtanong. Huwag lang mathematics. Thank you.